Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito, dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi sa habang sila ay nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. Kaya yan po ang ating ginagawa po ngayong araw. Tinitiyak po natin na lahat po ng lahat ng pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon at sisimulan po natin ngayong araw. Hindi naman po yung answer with a yes or no. Sa court lang po yun. Kahit po sa court, meron pong redirect na right na pwede siyang tanungin uli ng abogado niya, bakit mo sinabing no? O bakit mo sinabing yes? Nawindang yung mga afaw. Yung kalbo parang tumubo yung buhok niya eh. Hindi lang ho yaang si Atty. Rowena Guanzon ang merong ganyang klaseng obserbasyon kaugnay doon sa nangyaring TRICOM hearing dyan sa House of Representatives. Bagay hindi ho natin binabanatan dito ang komite. Kasi kadalasan pagka Pinoy ang tinanong ng ibang mga walang yang congressman dyan ng yes or no, tapos hindi ka sumagot base doon sa kanilang katanungan na yes or no lang ang gusto nilang marinig, automatic, auto-contempt ang aabutin mo. Pero nakita ho natin mga kababayan, tiklop ho yung ibang mga congressman doon sa mga representante ng Meta na nagpunta dyan sa TRICOM hearing sa House of Representatives. Kasi pinagpipilitan ng isang congressman dyan na pasagutin ng yes or no yung mga taga-Meta, mahuhusay ho pala yung mga yan. Kumbaga talagang binola-bola ho nila yung mga taga-House of Representatives. Kaya ano daw sila talagang tutok na tutok sa pakikipagtulungan sa administrasyon itong si Marcos Jr. sa pamahalaan para masugpo ang mga kabalbalan na nangyayari dyan sa FB. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Dito rin ho sa video na to. Naku, matindi ho itong mga banat nito si Spoke Sari ha. Kaya ko raw magpabagsak ng gobyerno. Dito ho natin malalaman ha, mga kababayan, nakalatag na ho dyan sa baba yung ating mga kandidato. Paulit-ulit lang ho yan. Ha, kung yung mga kapamilya nyo hindi pa nakasubscribe sa PH Update, hindi pa ho nila napapanood ang ating video, i-share nyo na ho ito para mamulat sila kung anong nangyayari sa ating bansa at para makita na rin ho nila yung ating mga kandidato dyan sa baba. JV Hinlo, 30, Atty. Vic Rodriguez, 5'6", Congressman Rodante Marcoleta, 38, Atty. Jimmy Bondoc, number 10, Pastor Apollo Quibloy, 53, 22 naman ho itong si Senator Bato de la Rosa, 58 itong si Senator Philip Salvador. Nandyan na ho lahat. Senator Christopher Bongo, number 28. Lambino, number 34. Nandyan na ho, ika nga, paikot-ikot lang ho yan. Paikot-ikot lang ho
lang ho sila dyan sa baba. Ito na ho, kay Atty. Rowena Guanzon na ho tayo. Kay... Konting comment lang tayo dun sa hearing ng TRICOM, QUADCOM, dun sa House of Representatives. Tricom, attorney. Ang napaka-interesting dun ng mga tanungan, yung sa mga puti na representatives ng Meta. Yung mga nakabarong doon ng mga puti na malalaki. Mga apam. Sanay na sanay yung mga yun sa mga inquiry doon sa kanila sa Amerika. Kaya yung mga sagot pinag-iisipan. Ang Ano nangyari dito kay Atty. Rowena Guanzon? Ba't parang bumata siya ng 2 taon? Dahil lang sa lipstick niya. Bagay mo, madam, ha? Bagay mo yung lipstick rules mo. kasi dyan sa House of Reps, hindi Gumanda na ka, nakaklaro kung pwede ba yung cross-examination question. Yung answer with a yes or no. Nako! Kahit sa court po, pwede mo ka pong mag-yes or no, pero may redirect, may explain mo. Ayon po naman sa Supreme Court decision, Atty. Guanzon, korte. Nandito lang ho ang korte. Nandito ang mga hearing dyan sa House of Representatives. Anong korte-korte? Diba? Sa korte, mahabang cheche-bureche ang pagpapakulong. Diyan sa mga hearing, diyan sa Senado o diyan sa House of Representatives, isang pitik lang na ganito, nitong si Paduano. Sigurado, contempt ka, kulong ka, di ba? Sa korte, marami pang cheche-bureche, di ba? Marami pang mga ebidensya dapat ilatag bago kanila mapakulong. Pero diyan ho, mga kababayan, isang ganyan lang, no? Isang ganyan lang nitong si Paduano, nag-aalatanos sila pagka natripang kanila. Isang ganyan lang, sigurado kulong ka. sa inquiry in Congress, dapat po nakaka-explain, nakakapagpaliwanag naman po ang mga tinatanong. Kasi pag tinanong kunyari siya ng, gusto mo bang makulong? No. Gusto mo bang tawagin kang tanga? No. Nako. Ano ba yan? Ano ba yan? Parang I expected more, expected more. That, sige na, kung kapwa natin Pilipino, ganun din tayo magtanong. Dapat ganun din tayo magtanong sa mga puti. Tama naman po. Kaya dapat po talaga, binibigyan ng opportunity to explain, na magpaliwanag ng mga sagot. Hindi naman po yung answer with a yes or no. Sa court lang po yun. Kahit po sa court, meron pong redirect na right na pwede siyang tanungin uli ng abogado niya, bakit mo sinabing no? O bakit mo sinabing yes? Nawindang yung mga afam. Yung kalbo parang tumubo yung buhok niya eh. Kung di tayo nagkakamali, si Akop yung nagtatanong ng yes or no. Kung di tayo nagkakamali, comment nyo sa baba kasi medyo nakakalimutan na po natin kung sino nga ba yung nagtatanong dito sa mga congressman na to ng yes or no doon sa representante ng Meta. Pero meron no sa kanila talagang pinagpipilitan niya. Tanong ko naman, answerable by yes or no, bakit hindi ka makasagot ng maayos? Yung APAM, yung representante ng Meta, talagang solidong-solid. Teka lang, ganito kasi explanation dyan. Ganun ho sila hindi nyo naman dito sa Pilipinas, di ba? Yung tanong nyo, merong karampatang sagot na merong karampatang explanation. Gusto nyo lang kaming pasagutin ng yes or no. Para saan? Para maipit kami, gano'n? Hindi ho talaga nagpaipit yung mga representante ng Meta, lalo na yung kalbo. Mahusay yung sumagot, sa totoo lang. Mahusay ho talaga silang sumagot. Nakikita ko parang tumutubo yung buhok niya. Pero hindi ka tawa-tawa. Hindi ka tawa-tawa na ang mga inquiry in aid of legislation po ay tila nalilihis dun sa pag-uusig. No. Kaya dapat rule of law. Dapat po sundin natin yung mga constitutional rights ng tinatawag ng Congress at hindi naman po sila guilty dahil nag-appear sila dyan. Hindi po ba?
Hindi po yun ang conclusion. Tsaka hindi po ang Congress husgado. Yan po ay legislative body. Ang ginagawa po nila yan para baka naman may makontribute kayo sa paggawa ng batas to regulate. Sinasabi nga po, in a long line of jurisprudence dito at sa Amerika, yung freedom of speech and the press po, and freedom of expression. Pag gusto ng Estado o gobyerno na i-regulate yan, magpasa ng batas ng kung ano-ano, sa pag-regulate yan, ay mag-ingat po sila. Dahil yan po ay dapat sinusuri din, ginagamit ang strict scrutiny test, di ba? O kaya dito sa Pilipinas, ang clear and present danger rule. Clear and present danger rule. Attorney Guanzon po, E3PWD po. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang araw galing po sa Netherlands. Malamig na naman po ang panahon, bagamat kahapon po parang spring na, bumalik na naman po ang lamig ngayon. Kaya nagtatago ang Spokesroque sa loob ng kanyang apartment. Pero kahapon po syempre narinig nyo naman si Pebbles Talaquera, no? Doon sa sinasabi niya na di umano ako daw ay nasa likod ng pulboronic video. At kaya ko daw pabagsakin ang gobyerno. Naku naman Pebbles, napakalaki naman ng bilib mo sa akin. No? Pero bago natin pag-usapan, yung mga bagay-bagay na sinabi ni Pebbles Talaquera, no? Linawin ko po yung konteksto ng pagpupulong na yon. Tama po na yan po ay matapos yung pagpupulong ng Maisog Hong Kong. Nag-imbita po talaga ako ng hapunan. 2 table, 3 table pa nga po yun kasi doon sa table kung saan ako nakaupo, yung table kung saan nakaupo sila Pebbles Talaquera, tapos meron pang table dito sa kaliwa ko. No? So halos 3 table po yan. Isang malaking table, 2 maliit na table. No? So hindi po kami magkasama ni Pebbles Talaquera nung hapunang yon. Kaya mga po nagtataka ako bakit sinasabi niya na kasama daw siya sa usapan. Wala po siya doon sa lamesa namin. Pangalawa po, sinabi naman niya late na siya dumating. Actually po, hindi ko alam kung nakakain pa sila. Parang tira-tira na lang ata nakain nila kasi halos tapos na kaming kumain. Kasama po niya si Vic Rodriguez, sinamahan niya si Vic Rodriguez na magpirma ng libro ni Vic Rodriguez doon sa venue ng Maisog Hong Kong. Kaya huling-huli na po sila. Pero himay-himayin po natin ang sinabi niya bago ako pumunta doon sa kaya ko raw pabagsakin ng gobyerno. Una-una sinabi po niya na meron na raw akong natanggap na screenshot galing sa isang politiko na nagpapakita na sumisinghot ng powdery white substance ang Marcos Jr. Hindi po totoo yun. Sa Hong Kong po, walang kahit anong larawan. Aaminin ko po, matagal nang usap-usapan yung video na yan. At kaya lahat ng tao naghahanap. Now, totoo po, sinabi ko na baka meron na. Pero dahil yan po ay nanggaling kay Maharlika, na meron daw siya puting ahas na ibibigay na ang video. So yan po yung konteksto na pinag-uusapan, paano kaya yan makikita ng taong bayan. Pero nung panahon pong yon, nung July 7, dun sa restaurant na yon, wala pa pong kahit anong larawan. Ang alam ko lang, si Maharlika ay makakaroon ng isang video. Oo nga pa po, no? Bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin na meron pa siyang nakita mismo sa kanyang 2 mata, 3 pang video kung saan ang Marcos Jr. di umano ay sumisinghot ng powdery white substance. So abangan natin, meron pang 3 yan. Kung ako'y hindi lang nag-a-asylum ngayon sa Netherlands, di ako naghahanap ng 3 video na yan. Pero pakiusap ko doon sa taong nakakita ng 3 video, pwede ba please lang para sa taong bayan, hanapin mo naman yung 3 video na yan, ang makita natin yan. Dahil hit na hit po yan pag yan ay napakita na naman. Now, ang pangalawa po, yung kasinungalingan niya, na nagkaroon daw kami ng premiere sa Vancouver kasama si Maharlika. Ikaw naman, Pebbles, kung ikay magsisinungaling, sana pag-aralan mo kung ano sasabihin mo. Wala po sa Vancouver si Maharlika. Ang premiere po ay doon sa Los Angeles, no? Matapos po ang Vancouver. Pangatlo po, ay yung ano pa ba yung pangatlong sinabi niya? Vancouver. Na pinremiere daw namin sa Vancouver at meron daw live. Bakit hindi pinakita sa Kongreso yung live kung saan pinakita yung
polvoronic video. Kung talagang merong live niyan, edi dapat yun ang pinakita sa Kongreso. Wala namang pinakitang live sa Kongreso, no, doon sa Vancouver. Ang talagang nakita lang natin sa Los Angeles. So ulitin ko po, no, yung video sa mulat-mula, July 7 pa man, ay si Maharlika ang merong puting ahas. At bakit naman tayo magtataka na merong puting ahas na ganyan si Maharlika? Dati naman talaga, super close siya sa mga Marcoses. In fact, nakilala ko yan, panahon pa ni Duterte, alam ko talaga, nangungunang vlogger ng mga Marcoses yan. So, wala pong kaduda-duda na marami talaga siyang kakilala na loyalist ni Marcos na hanggang ngayon ay napaka-close at nakapagbibigay ng impormasyon. Kailan ba man naman po pumaltos si Maharlika, si Dragon Lady sa kanyang mga impormasyon na galing sa kanyang puting ahas? Wala pa yung paltos. Nung sinabi niya na pupulbusin ng mga Duterte, pinulbos nga ang mga Duterte. At ngayon nga po, pinupulbos ang Duterte, kinulong ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, inimpeach si Sara Duterte, pinagbibintangan na drug trafficker si Pulong at saka si Atty. Mans Carpio at si Harry Roque, human smuggling daw, pogo at ngayon magpapabagsak ng gobyerno. Pero puntahan na natin yung magpapabagsak daw ako ng gobyerno. Alam niyo po, sana totoo. Kasi kung totoo po yan, matagal ko nang pinabagsak itong gobyernong ito at hindi na ako ngayon nasa asylum sa Netherlands. Hindi na po ako ngayon nawalay sa piling ng aking mga mahal sa buhay. Kung totoo yan na kaya kong pabagsakin ang gobyernong Marcos. Kung gaya ko pong pabagsakin ang gobyernong Marcos, pinabagsak ko na po yan. Dahil ang pagkagutom, pinakamatindi sa loob ng mahigit 20 taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung kaya ko pong pabagsakin ang Marcos, gagawin ko na po yan, ginawa ko na po yan. Bakit? Dahil tayo po ngayon, kinaladkad niya sa kuko ng gyera. Samantalang wala naman tayong interes para makipaggyera sa kahit kaninong karatig bansa natin. Narariyan na yan. Nakatutok na po sa atin ang mga missiles ng China dahil pinayagan ni Marcos Jr. na itutok yung Typhoon missiles galing sa Pilipinas papuntang China. Ito po yung same missiles na naging mitya kung bakit nagkaroon ng kamuntik ng magkaroon ng nuclear war. Kung ako po ay kaya kong pabagsakin ng gobyerno, ginawa ko na po yan. Dahil terrible na po ang nangyayaring panunupil sa kalayaan ng malayang pananalita. Sinimulan po yan sa pagsasarado, pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. At ngayon, yung nga pananakot at pagpapakulong sa mga vloggers natin. No? At kahapon nga, 4 na namang vloggers ang pinakulong. No? Si Mark Lopez, si Sas, si Doc Lorraine Badoy, nakalimutan ko kung sino pa yung isa. Pero siyempre po, yan ay bukod pa doon sa mga pinuntik na nila, nakasama na po ako doon. Kung ako po may kapangyarihan mapagbagsak ang ating gobyerno, pinabagsak ko na po yan. Bakit? Dahil matindi na po ang korupsyon sa ating gobyerno. Nagmumula na po sa pinakaulo hanggang sa baba. At siyempre, ang Kongreso, pugad na rin ng korupsyon. Nandyan po ang tambaluslos na mayroong court records sa Delaware, sa Amerika, na nagsasabi na tumanggap ng suhol ang tambaluslos dyan sa isang party litigan tungkol sa isang kasino. And yet, tambaluslos speaker pa rin siya. Huwag po kayo mag-alala. Kung ako talaga ay may kakayahang magpabagsak ng gobyerno, ginawa ko na po yan, full stop. Ang problema, wala nga tayong kakayahan. Kasi nga po, ang pagbagsak sa gobyerno, yan po'y nakasalalay sa taong bayan. Sa taong bayan na suportado ng militar. Yan po ang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Simulan natin nung tayo po ay nag-alsa laban sa mga Espanyol. Di ba po? Bagamat ang mga Espanyol, moderno ang kanilang kasangkapan, ang kanilang mga baril, natalo pa rin ang Katipuneros na ang dala-dala lamang ay mga bolo. Bakit? Dahil nagkaisa po ang sambayanan. At nagkaroon sila ng tapang na bumuo ng isang hukbong sandatahan na pinangunahan nga ng ating mga bayani gaya ni Gat Andres Bonifacio. Yan po yung patunay na kapag ang taong bayan nagsama-sama at nagkaroon ng paninindigan at nagkaroon ng hukbong sandatahan para lumaban sa mga nangaaping mga dayuhan, tayo po'y magwawagi. Ganyan din po ang nangyari nung linusob tayo ng mga Amerikano. Yung mga naunang nag-alsa sa mga Espanyol, nag-alsa muli. Anong ginawa nila? Pinapatay nila yung ating General Luna na talagang nanguna doon sa pagtutol sa pagdating ng mga Amerikano bilang mga kolonyal. Pero nagsama-sama tayo.
pinakamagdugong digmaan sa kasaysayan ng mundo. Pero kain man nila ang mga Pilipino, tayo po'y nagwagi pa rin. At tayo po ay taas noo na talaga namang sinasabi na tayo ang kauna-unahang demokrasya sa buong Asya. Kauna-unahang republika sa buong Asya dahil nagsama-sama po ang taong bayan para itaguyod ang isang malayang republika ng Pilipinas. Ganyan din po ang ating naging karanasan ng pangalawang pandaigdigang digmaan. Alam nyo naman, halos wala tayong mga sandata. Pero bagamat tayo po ay bumagsak at naging na-occupy ng mga Hapon, bago naman nila ginawa yun, ang Manila, second most damaged city in the world dahil matindi po ang ating ginawang pagtutol sa pagdating ng mga Hapon dito sa ating bayan. Kaya kailangan munang masira ang buong Maynila bago tayo sumuko. Sumuko man tayo pero at ang aking mga ninuno, karamihan ng kalalakihan, namatay dun sa death march sa probinsya namin sa Bataan. At siyempre, ganyan din ang ating kasaysayan nung pinatalsik natin ang ama ng Marcos Jr., si Marcos Sr., isang diktador, isang kurakot, isang mamamatay tao, isang torturer, isang enforced disappearance. Di ba po? Nagkaisa ang taong bayan na sumigaw, tama na, sobra na ang korupsyon nyo. Tama na, sobra na ang panunupil sa karapatan ng malayo pananalita. Tama na, sobra na ang pag-abuso sa karapatang pantao. Nagtipon-tipon tayo para protektahan yung hukbong sandatahan na bumaliktad na ng mga panahon na yon ay pinamunuan ni FBR na naging presidente at ni Juan Ponce Enrile na ngayon ay nandoon sa katabi ni Junior. Di ba po? Hindi naman po magwawagi ang EDSA 1 kung militar lang. Dahil kung militar lang yan, sigurado ko, pinulbos yan ng mga puwersa ni Fabian Ber. Pero dahil ang taong bayan ang siya nagbigay proteksyon dun sa mga sundalo na bumaliktad, yun po, nagwagi at tinawag ng people power, pero wag po tayo magkakamali. Importante po ang people power, pero sa huli, para magpatumba ng gobyerno, kinakailangan nandyan ang hukbong sandatahan. Yan po ang karanasan natin nung linabanan natin ang Espanyol, linabanan natin ang mga Amerikano, linabanan natin ang Hapon, linabanan natin ang Marcos Sr. At nung lumaban tayo at naging dahilan para magkaroon ng constructive resignation ang Erap Estrada. So Pebbles, ginagawa mo akong Superman. Gusto ko mang tanggapin yan para matapos ng paghihirap ng Pilipinas, hindi mangyayari. Gusto ko na po talagang mawala ang Marcos Junior administration. Kaya ko ba? Hindi. Kasi kinakailangan magsama-sama ang taong bayan. Sila lang ang merong tunay na kapangyarihan na magpatumba ng gobyerno dahil nakasaad sa ating saligang batas na ang soberenya ay nasa kamay ng taong bayan. At siyempre, kinakailangan din merong hukbong sandatahan na magpoprotekta sa taong bayan. Gaya ng ginawa ng EDSA 1 at EDSA 2. Ang tanong, nasan nga ba ang militar na magbibigay proteksyon? Alam ko si Pebbles po na inipyan. Tapos binabasa pa ako ngayon sa isang sa Facebook na meron silang exchange ni Pebbles. Alam nyo, hindi ko na muna pinublish yun kasi violation naman yan ng Data Privacy Act, no? Pero ang sabi doon sa exchange na yon, bumitiw siya kasi hirap na hirap siya sa buhay. Humingi siya ng tulong kay BP Sara, hindi siya pinansin ni BP Sara. Kaya tuloy, pumunta siya sa mga Marcoses at binigyan naman siya ng tulong. So in the end, kung totoo naman yung na-publish na yan at mukha naman talagang text messages yan ni Talakera, pera pa rin ang dahilan kung bakit nagbalik-baliktada at bumali-balentong ang ating Pebbles Talakera. Sang-ayon yan doon sa text messages na nabasa ko kanina sa Facebook. No? Yan ang pinakamalinaw na ebidensya. Unless ididinayan ni Pebbles, madali naman matrace kung talagang sa kanyang galing yung mga text messages na yan. So kahit anong sabihin mo na meron akong kakayahang magpabagsak ng gobyerno, sana nga. I wish to God I had that power nang matapos na ang paghihirap at hinagpis ng sambayanang Pilipino. Pero ang katunayan, wala pong ganyang powers ang Harry Roque. At gaya ng sinabi niya, kaya nga po ako ngayon, nasa abroad, nag-a-asylum. Ang asylum po muli ay isang karapatang pantao
na humingi ng saklolo sa ibang bansa kung ikaw ay inaapi sa sarili mong bansa dahil sa iyong mga paniniwala. At yan naman po talaga ang nangyayari sa akin ngayon. Wala naman pong kaduda-duda yan. Wala naman pong ibang dahilan para ako'y habulin ng Marcos administration kung hindi dahil sa aking maanghang na salita, ang aking mga isinusulat, ang aking mga vlogs, at ngayon po yung pagbibintang na ako daw ang promotor sa likod ng Pulboronic video na nagbigay patunay naman sa marami at nagkumbinsi sa marami na mayroong katotohanan. Ang nauna ng sinabi ni PRRD at ni Agent Morales na talagang gumamit ang Marcos Jr. ng droga. Hindi po yan conclusive, pero alam mo sa batas, ang tawag dyan is yung totality of evidence. Meron talagang basihan para paniwalaan natin na talagang wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Kaya nga po ang tanging solusyon dyan ay magpa-hair follicle test. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa paratang na gumagamit siya na pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. At ang tanong, bakit ayaw magpa-hair follicle test? Kasi ang hair follicle test po, hindi yan magsisinungaling. Diba po? Pero ang hamon po, para mamatay na itong issue na ito, at thank you Talakera, thank you Tridor Committee, binuhay nyo ang Pulboronic video. Mga Pilipino, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo, kayo maghusga. Totoo ba yan o hindi? Makikita ng inyong dalawang mata yan. Bagamat, ito pong masasabi ko ha, bago yan na-upload sa FB, dinaan po namin yan sa program para malaman kung deepfake siya. Pinakita ko pa yan step by step sa New York, sa harap ng mga Pilipino, at ang lumabas, it is not deepfake. May dalawa pa pong kumpanya na nag-authenticate niyan. Isang dayuhang bansa na ayaw lang magbigay ng anything in writing now kasi gobyerno sila at maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at ng bansang yon at yung American expert ni Maharlika. Paano naman kasi sasabihin ng PNP, paano sasabihin ng NBI na hindi deepfake ang video na yan? Kapag sinabi nila yan, di parang sinabi nila sa buong daigdig at sa Pilipinas na adik ang presidente. Gagawin ba yan ng PNP? Gagawin ba yan ng NBI? Hindi, habang sila po ay nasa ilalim ng ehekutibo. Di ba? Kaya nga po, dyan papasok yung mga expert witnesses. Meron bang kinalaman sa politika ang expert witness ni Maharlika? Wala, kasi dayuhan siya, Amerikano. Anong pakialam niya sa Pilipinas? Meron ba siyang kakayahan? Well, alam naman natin na yung expert na yon matagal na nagtatrabaho sa Hollywood. Ang kapital ng film industry, ang kapital ng video industry. At meron siyang sapat na kakayahan at karanasan para magsuri kung ang isang video ay deepfake at ang sabi nga niya, ginagamit ang siyensya, hindi ito deepfake. Kaya mga Pilipino, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo muli at maraming salamat sa Huwad Committee dahil ngayon pinag-usapan pati sa mainstream media ang Pulboronic video. Sa kauna-unang panahon po, sasabihin ko na yung kauna-unahang column na sinensor ng Star, hindi nila pinablish, ay tungkol dito sa Pulboronic video. Pero nung panahon na yon, meron naman po silang decency para tawagan ako at sinabing, we cannot publish your column because we have a policy not to publish anything for or against the Pulboronic video. At binigyan ako ng pagkakataon na magsumite ng alternative na column. Ginawa ko naman po yun. Ako'y nag-type ng column habang palipad from DC papunta ng California. Pabalik nga doon kay Maharlika matapos yung aming maisog New York at maisog DC. Hayaan niyo po, sa Sabado, dahil wala na akong column sa Star, yung sinensor ng Star tungkol sa Pulboronic video, yan po ang aking ipalalabas. At ipapublish sa Sabado. At patuloy po ang aking magiging column tuwing Sabado dahil nakakataas balahibo po, halos 20 million views na po yung column na hindi pinablish ng Star. Hindi ko naman alam, mahilig pala kayo magbasa ng mahaba. Ngayon alam kong gusto nyo nagbabasa ng mahaba, hindi na ako
nagko-columnist sa ibang dyaryo, dito na lang sa Spokes Hour at binabasa nyo naman. 20 million po ang nagbasa ng huli kong column na hindi pinablish ng Star. Sorry ka na lang, Star. Ganyang nawala. Ganyang readership sa inyo nung ako'y tinanggal ninyo bilang columnist. Pero okay lang naman yan. Dahil narito naman ang Spokes Hour para maging medium ng ating communication. So ang suma total, sana po may kakayahan akong pabagsakin ang gobyerno ni Marcos dahil panahon na talaga na dapat mawala sa pwesto ang Marcos. Pero ang katotohanan po, wala akong kapangyarihan bilang nag-iisang mamamayang Pilipino. Kinakailangan magsama-sama tayo, magkapit-bisig at kasama ang hukbong sandatahan na magbibigay proteksyon sa atin. Tayo lamang ang may karapatan na palayasin ang Marcos Jr. administration. Agree ba kayo o disagree? Naku, tignan natin ang ilan sa ating mga texters. Angela Javier, Straight PDP Laban, Donna Bidrock, ano yan? Stay Safe Sir, Violeta Maghia, Vote Straight, si White Phoenix of The Crown. Wow, 5 million, ano ba yan? Ako, ang bilis naman ito. Ang bilis naman ng mga text. Agrees Spock, si Yoli Enriquez, Hong Kong Central, Emily Matanggang, Cherry Blossom, Villoque Marioneta. Naku, ang dami po. Maraming salamat po sa inyong mga komento ha. Dahil nakakataba po ng puso na bagamat tayo po ay patuloy na pinupulbos ng gobyerno, nandiyan pa rin kayo, nagbibigay suporta, nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa muli nating pakikita. Ito pong Spokes Hari nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.